Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma kahapon ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na posibleng magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at bansang France. Kasunod ito ng pagnanais ng bansa na mapalakas pa ang defense ties nito sa mga kaalyadong bansa sa gitna ng mga tumitinding tensyon sa South China Sea. Nagsimula na niya ang pag-uusap ukol sa nasabing plano ngunit wala pa umanong detalye sa ngayon. Wala pa umanong formal na usapan kaugnay nito pero napag-uusapan na ito ng mga defense minister ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. Aabot sa halos 5,000 mga sundalo ang inaasahang lalahok sa pinakamalaking combined armed training exercise ng Philippine Army sa susunod na buwan, kaalinsabay ng pagdiriwang nito ng ika-127 anibersaryo. Layunin umano ng nasabing aktibidad na dadalohan ng Army personnel mula sa Visayas at Mindanao na masukat ang kahandaan ng hukbong katihan sa natumugon sa mga banta ng seguridad ng bansa. Bukod sa Combined Armed Forces Training Exercise o KTEX o katihan, magkakaroon ng iba't ibang aktibidad ang Philippine Army mula ngayong Pebrero hanggang Marso bilang bahagi ng pagdiriwang. Hataw Balita ngayon. Plano ng grupong Covenant for the Nation na imbitahan din ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte pati ang kanilang mga pamilya sa isinusulong ngayon na pag-uusap sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino lalo na sa usapin ng charter change o CHACHA. Ayon sa organizer nito na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan ito gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na loyalty check ang ginawang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference ng top PNP officials sa Campo Crame kahapon. Ayon kay General Acorda, iniulat lamang nila sa Pangulo ang mga accomplishment ng PNP habang pinapurihan naman ni PBBM ang mataas na crime solution efficiency at pagbaba ng nangyaring krimen sa bansa. Ipinag-utos naman ng Pangulo ang pagpapaigting sa anti-cybercrime measures sa Pilipinas at pagpapalakas sa cyber capability ng pambansang pulisya. I don't consider it as a loyalty check. In fact, ginawa niyan sa AFP, so ginawa din sa atin. Him being our commander-in-chief, it's but proper really to somehow to preside. Actually, this is his first time and we are happy on the part of the PNP. We are very much happy na, for him to preside our command conference. Hataw Balita ngayon. Inilabas na ng Commissions on Elections o COMELEC ang withdrawal form para sa sino mang nais bawiin ang kanyang pirma mula sa signature sheet na isinumite sa ahensya para sa People's Initiative. Nakasaad dito na binabawi ng isang individual ang kanyang pirma o lagda mula sa mga signature sheet para sa People's Initiative na isinumite sa COMELEC, isang bayan o lungsod nitong nakaraang Enero. Binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hanggang ngayon ay suspindido pa rin ang kanilang resolusyon na may kinalaman sa proseso ng PI at para lang anya ito sa recording purposes. Hataw Balita ngayon.
Iginiit ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na may ilang miyembro ng grupo ni Religious Leader Apollo Kibuloy na inutusan para magkunwaring maging testigo. May mga testigo rin umanong tinatakot habang pinupulong din ang mga dating miyembro para pangakuan ng mga pabor kapalit ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa Senado. Nanawagan na ang mambabatas sa liderato ng Senado na aprubahan na ang sabpina laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Nagbabala rin si Senator Hontiveros sa mga magtatangkang sumira sa investigasyon ng Senado tungkol sa issue. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Kabataan Party List lawmaker Raul Manuel ang Commission on Elections sa COMELEC na mag-ingat sa pakikipagtransaksyon sa loan bidder South Korean firm Miro Systems para sa 2025 elections. Kasunod ito ng awardee ng voter machine contract sa nasabing kumpanya na umano'y nasangkot sa ilang kontrobersya. Itinanggi naman ng Miro Systems ang mga alegasyon ukol sa mga nagdaang election failure dahil sa kanilang ginamit na teknolohiya. Iginit nito na ang kanilang ginagamit na electoral systems ay pasok sa international standards. Hataw Balita ngayon. Ito naman, good news sana kung maipapasa ng mabilis, ano? Target ng Senado na ipasa na sa pinal na ikatlong pagbasa ang panukalang 100 pesos daily minimum wage hike para sa pribadong sektor sa February 19. Ayon sa mga senador, kailangan na umanong itaas ang arawang sahod ng aabot sa 4.2 million minimum wage earners sa pribadong sektor dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Panawagan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa House of Representatives, ipasa na rin ng mabilis ang nasabing panukala. Hataw Balita ngayon. Nagwagi si Prabowo Subianto bilang bagong presidente ng Indonesia na papalit kay outgoing President Joko Widodo. Ang 72-year-old na dating Defense Minister ang nanguna sa botohan laban sa dalawang katunggali na sina ex-governors Anis Baswedan at Ganjar Pranowo. 2 beses nang kumandidato sa pagka-presidente si Prabowo Subianto bago pa ang kanyang pagkapanalo. Labis naman itong pinasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Iaanunsyo ng National Election Agency ang official results ng eleksyon sa March 20. Hataw Balita ngayon. Isa ang patay habang nasa 21 tao ang sugatan matapos ang nangyaring pamamaril sa gitna ng idinaos na Super Bowl Victory Parade sa Kansas City, Missouri, USA. Base sa impormasyon ng Kansas City Police, bigla na lamang may mga nagpaputok ng baril sa kalagitnaan ng selebrasyon. Agad namang naaresto ng pulisya ang 3 sospek na sinasabing nasa likod ng shooting incident. Sa ngayon, tinukoy ng mga otoridad na personal at hindi terorismo ang motibo sa nangyaring pamamaril. Sa isang post sa social media platform na X, nagpahayag ng labis na kalungkutan ang Kansas City Chiefs star player na si Travis Kelce at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng trahedya. Hataw Balita ngayon. Ayan, kayo po ay mukhang lamig na lamig. Ano pa ba dyan? Super lamig pa ba o pahupa na ba yung nararamdaman nyo dyan?
Oo, dito sa aming lugar, June, medyo pahupa na ito, no, pero nasa negative 15 degrees Celsius pa rin. Ano. Galing tayo dun sa isang napakalamig na temperatura ng mga nakaraang linggo na yan ay umabot pa sa negative 55 na naranasan dito sa lugar namin. Kaya lang ito kasi medyo mahangin ngayon, June eh. Kaya ito, balot na balot ako ngayon. Masakit sa balat yung tama ng simoy ng hangin. Kung gaano kalamig dyan, dito naman mainit. Kaya gusto noong dating opisyal ng gobyerno mag-usap-usap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil nga para maibsan yung tensyon, mga ganon, yung mga init ng politika dito sa Pilipinas. Noel at Ate Marie, ikaw ba yan? Ate Marie nga, Yes, June, it's me. At kung gaano kalamig dyan kila Noel, dito naman unusually warm. Para sa buwan ng Pebrero, dapat nasa mga teens pa rin tayo dito sa kahit Texas. Pero ngayon ay nasa 20s tayo, degrees Celsius yan. At hindi masyadong lumamig itong winter na ito. Pero yung mga nabuksan mo ng mainit na mga usapin dyan sa Pilipinas, ano ba ang bagong balita natin o ongoing na pinag-uusapan dyan na mainit, June? ay siyempre, kung diyan ba sa lugar ninyo isinusulong din yung aumento sa sahod ng mga private na mga worker? Dito, oo, laging actually June dito annually meron eh. Meron silang tinatawag na annual na cap, no? Yun talaga yung marireceive ng lahat across the board. Pero meron din yan per company na ibibigay nila sa mga empleyado nila na sa kanilang proseso, no? Pero alam ko sa Canada ganun din di ba, Noel? Oo, tama Marie at June. Dito marami rin ang mga nagre-request o mga nananawagan din sa mga kumpanya maging sa mga government agencies na taasan nga yung o magkaroon ng dagdag na sahod dahil alam natin talaga nakaka-relate kami diyan sa mga nangyayari din diyan sa Pilipinas, June. Lalo na yang isinusulong ngayon na pagtaas nga ng sweldo kasi talagang ramdam na ramdam maging sa lugar namin, June, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, ng mga services. At example na nga dyan, yung bigas lang, June. Pumapatak dito, ang bigas ay ang 1 kilo umaabot ng 100 piso, kada kilo. At yan ay kung minsan nagkakaroon ng sale, kaya yan ang inaabangan din ng mga kababayan din natin at para masamantala nila na makabawas din sa kanilang mga expenses. Kaya yan, napakahalaga din talaga na sana nga ay maaprubahan yung dagdag na pasahod na yan. Talagang kahit dito sa lugar namin, June, ay kailangan din at marami na nagre-request. Interesting yan, Noel. 100 pesos ang kilo ng bigas dyan sa inyong lugar sa Canada. Ibig sabihin, mas mataas ito kaysa dito sa presyo sa Pilipinas. Kaya medyo ang mga Pilipino dyan talagang naghihigpit na rin ng sinturon. Pero maganda rin malaman yung sinasabi ni Marie kanina na dyan pala sa inyong probinsya sa Houston, Texas. Houston ba yan, Ate Marie? Na automatic ba yun? Nasa Austin tayo, June. Austin, Texas. Kada taon meron talagang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dyan. Bukod pa doon sa itataas na sahod ng kumpanya. Ganun ba yun, Marie? Oh, yes, June, tama yan. Meron, although cents lang, mamaya bibigyan kita ng kung paano yung conversion. Halimbawa, sabihin mo ng 25 cents. Akala ko magpapadala ka dito eh. Abangan, yan ang aabangan. 25 cents per hour ang itataas, halimbawa, So yearly yan meron tayong nare-receive dito. Although syempre, sasabihin din ng mga mamamayan dito na hindi rin yun sapat. Kasi syempre, hindi naman talaga sasapat dahil mas mabilis tumaas sa mga bilihin kaysa mas mabilis tumaas sa mga sahod, June. Nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na posibleng magkaroon ng epekto sa inflation rate ng Pilipinas ang panukalang aumento sa arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Maaari umanong ipatong ng mga kumpanya ang magiging cost ng wage increase sa kanilang mga produkto. Dahil dito asahan ang pagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na makakaapekto rin sa mga magsasaka at iba pang sektor. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang 100 pesos across the board increase sa daily minimum wage ng mga manggagawa.
Pakinggan natin ang pahayag ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Yung mga kumpanya, ipapatong yung cost yung increase na yan sa produkto nila. Di tataas ang bilihin. Pag tumaas ang bilihin, hindi naman na exempted yung mga farmers, yung mga tricycle drivers, doon sa presyo na yun. Sabi sila, wala naman sila paghuhugutan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin na pinag-aaralan na ng Kamara ang inihaing wage hike measure. Kasunod dito ng pagpasa ng Senado ng second reading ang panukalang 100 peso legislated daily minimum wage increase. Tinitimbang pa umano ng mababang kapulungan ng Kongreso kung makabubuti o mas makakasama sa ekonomiya sakaling aprubahan ito. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Well, the intention is good. The burden is being passed on sa ating MSMEs. So ang tanong natin, ilang mga maliliit na negosyante ang magsasara? Unang tanong nga, ilan ang maliliit na negosyante sa Pilipinas? It's 99%. So ang mangyayari niyan, magbabawas ng empleyado, will it do more harm than good? It's a very popular bill. Kung pamumulitika lang ang iisipin ng Kongreso, sana pinasa na kaagad yan at sinabi, bahala na ang taong bayan. Pero hindi po ganun ang Kongreso. Tinitingnan natin, doable ba ito o hindi ba doable? Mas tumaas pa ang bilang ng mga individual na nasawi sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Nanawagan naman ng isang patas na investigasyon ang isang grupo kaugnay ng nangyaring sakuna. Si Lucel Yuren, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sumampa na sa 72 individual ang nasawi sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ito ay 9 na araw matapos ang sakunan noong February 6. Pero may 36 pang nawawala, kaya tuloy pa rin ang search and retrieval operation. Hoping na we will makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. Kabilang din sa pinagsisikapang mailigtas ng mga rescuers sa guho ay ang mga kawawang alagang hayop. Isa sa mga himalang nailigtas ay ang isang aso na 7 araw na natabunan ng guho. So far po, wala pa po kaming nakita or na-witness na may mga dead animals. Ang nakita po natin is alive. And ayun, alive and takot at saka gutom. 1,497 na pamilyang apektado o katumbas ng 5,349 na mga individual ang mga nananatili sa 12 paaralan na nagsisilbing evacuation center. Ayon sa lokal na pamahalaan, pansamantala silang ililipat sa Tent City habang hinahanapan pa sila ng ligtas na relocation site. We have 3 sites identified. The local government unit of Maco together with the Apex Mining Company. May tinatawag tayong proposed Maco Unity Hospital. 2 hectares yan. Pwede nating magamit yan temporarily. We have also identified 3,085 square meters na pwede nating temporarily doon natin ma-facilitate yung evacuation natin. At the same time, may almost 1,000 square meter tayo na vacant lot. Prepared na yan. Within the barangay area pa din, lahat within the AOR of Masara pa din, maghahanap ng kung saan yung safer na location pa doon. Actually, ngayon, ongoing na yun sila Kap, no, pointing. Samantala, nanawagan naman ng grupong Kalinaw Southeastern Mindanao Region sa patas na investigasyon sa nangyaring landslide. Ano lang ko, very hopeful nga dili siya mahimong bias and maklarog yun kung unsa bagyod kadako kagamay ang ilahang liability
matarong gyud ang investigation na dili siya mabayaran og kwarta. Lucilio Ren, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang nawawalang mangingisda sa kanilang sinagawang mabilis ng rescue operation sa Lubang Island Occidental, Mindoro. Si Ari Silvestre, Hubahataw! Hataw Balita ngayon. Nasagip sa ginawang rescue operation ng Philippine Coast Guard bandang hating gabi ng Huwebes, February 15, ang dalawang mangingisda na naulat na nawawala sa Tingloy at Calatagan sa Batangas na kinilala sina Wilbert Binay, 45 taong gulang at Edgar Glenn Binay, 42 taong gulang. Matagumpay din na naisama ang mga ito sa kanilang mga kamag-anak at naitawid mula sa sitio Bugtong Barangay Bulacan, Gulo, Lubang Occidental, Mindoro hanggang sa Batangas International Port, Santa Clara, Batangas City. Napag-alaman pa ng mga otoridad na sa paglalakbay binigyan ang mga ito ng probisyon at accommodation ng BRP Malapascua, habang ang Coast Guard Medical and Nursing Unit Southern Tagalog ay nagbigay naman ng mga pangunang lunas at karagdagang check-up bago dalhin ang mga ito sa St. Patrick Hospital. Napag-alaman sa pagsisiyasat na tumaob ang nasabing bangka matapos na pumalya ang makina nito sa gitna ng maalong karagatan bandang alas 4 ng hapon noong February 12 sa karagatang sakop ng Tingloy, Batangas. Naiulat naman agad ng mga ito sa kanilang kapatid ang nangyaring insidente na siyang nag-report sa mga otoridad na malapit sa lugar na iyon. Pagdating sa Tingloy, Batangas, agad na nagpaabot ang lokal na pamahalaan na tulong para mahanap ang mga nawawalang mangingisda. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pasasalamat si Coast Guard Commander Jeronimo Tobilla sa Search and Rescue Team dahil sa mabilis at matagumpay na rescue operation kung saan kinilala ang kanilang dedikasyon at profesionalismo. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Apektado na ng El Nino ang mga palayan sa Negros Occidental. Ayon sa provincial agriculturist, nalalanta na ang mga palay dahil sa sobrang init. Sa kabila ng nangyayaring epekto ng El Nino o tagtuyot, tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na may sapat na supply ng bigas sa buong probinsya. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ramdam na ng mga magsasaka sa Negros Occidental ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Negros Occidental Provincial Agriculturist Dr. Dina Insola, nalalanta na ang mga pananim na palay sa ilang mga bayan sa probinsya dahil sa kakulangan ng tubig. Wala ring patubig o irigasyon na mapagkukunan ng tubig kaya umaasa lang mga magsasaka sa ulan. Kung umulan man, matumal at mabilis na nawawala ang tubig dahil sa sobrang init ng panahon sa mga apektadong lugar. Nagkabitak-bitak na rin ang lupa dahil sa mataas na temperatura. Subo ang report, rice nga commodity. Kahit sila gidya mas nagakinahanglan sang tubig. Mga area nga galaya, tapos nagalitik ang luta. Of course, malagi siya kay kadasig sang pagkuan mala, evaporate sang pantugod magid sang hangin, sang moisture. Sa Talan na Agriculture Office, 7 bayan na ang apektado ng El Nino phenomenon. Kabilang dito ang Himamaylan City, Isabela, Binalbagan, Moises Padilla, Kawayan, Hinubaan at Sipalay City. Umabot na sa 14 million pesos ang pinsalang naidulot ng tagtuyot sa mga palay. Kaya hinikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga rain harvester o rain collector tulad na lamang ng balde o drum para mag-ipon ng tubig kapag may ulan. Gina-encourage naman ng farmers nga mag-collect sang tubig, rain collectors, rain harvesters, or mag-impound sang tubig. Especially sa rain-fed nga mga areas. Makabubuti ring magtanim muna ng mga alternative crop na kayang tumagal sa dry season tulad ng munggo, kamote, mais at talong.
Pinag-aaral naman ng pamahalaan ang pamamahagi ng 2,500 pesos na cash assistance, posibleng pagsasagawa ng cloud seeding, pati na ang pagpapaayos sa mga irrigation canal at waterway. Nitong Enero, namahagi na ng hybrid rice seeds ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mga magsasaka para sa dry season. Sa mga naapektuhan, maaari rin silang mag-file ng notice of loss sa Philippine Crop Insurance para makakuha ng kompensasyon sa mga nasirang pananim. Samantala, may sapat pa na supply ng bigas ang probinsya, ayon sa National Food Authority o NFA. When it comes to stocks inventory, we are not worried man kay may existing man nga stocks sa itong mga bodega. And in case nga daw dako ilang impact sa El Nino sa Negros, we have just in time dispersal man from Iloilo sa aton pinakadagko nga mga bodega. May 11,000 sako ng bigas na nakakalat sa mga warehouse sa buong probinsya. Maaari ring mag-request sa mga LGU sa NFA kung kukulangin sila ng supply ng bigas. Lalain Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsimula ng magtanim ng halaman ang mga person deprived of liberty o PDL sa inilagay na gulayan sa bilangguan ng Albay Provincial Jail. Layo ng nasabing proyekto na mapaghusay ang kakayahan at maging produktibo ang mga bilanggo habang nananatili pa sila sa loob ng piitan. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Mas pinalawak pa ng pamalawigan ng Albay ang programa at mga aktibidad nito para sa mga person deprived of liberty o PDL sa Albay Provincial Jail. Ayon sa nasabing pasilidad, layunin nila na mapaghusay ang skills at maging produktibo pa ang mga bilanggo kahit na nasa loob pa sila ng piitan ng mga tao. Kabilang sa magawain ng nasabing proyekto ang paglalagay ng vegetable garden at pagtatanim ng iba't ibang gulay sa loob mismo ng compound ng jail na pinangangasiwa naman ng Albay Provincial Agriculture Office. Bukod sa pagtatanim ng mga gulay, magsasagawa rin ng iba pang uri ng pangkabuhayan o income generating activities ang mga PDL. Kasama na rito ang paggawa ng sabon, basket, abaka, bamboo set, commission painting at iba pa. Ang mga produktong magagawa ng mga bilanggoy ibebenta sa mga display center at mga livelihood caravan na inoorganisa ng local government units o LGUs at iba pang service providers. Sa paglaon ng programa, dinadala na rin sa bansang China ang ilan sa mga ginawang produkto ng mga PDL. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang paglagablab ng Port Hills Fire sa New Zealand. Dahil dito tuloy-tuloy ang ginagawang pag-apula sa apoy ng maraming bumbero at mayroon na ring inilabas na babala ang pulisya kaugnay ng insidente. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Mahigit kumulang na 100 na firefighters, 28 fire trucks, 15 helicopters, 2 fixed-wing aircraft at iba't ibang heavy machinery ang patuloy na nagtutulong-tulong upang makontain ang patuloy na nangyayaring Port Hills Fire sa New Zealand. Ayon kay Brad Mosby, Fire and Emergency New Zealand Regional Manager, hindi pa rin maikukonsider na natain ang sunog sa Port Hills sa kabila ng pagsusumikap ng mga bombero na ito'y maapula. Nananatili pa rin nasa state of local emergency ang Christchurch City at Cell District at ongoing pa rin ang evacuation sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan, walang naitala na bilang ng mga Pilipino na naapektuhan ng sunog at wala ring opisyal na anunsyo kung may mga pisikal na saktan. Ngunit may paalala ang pulisya sa mga tinatawag na disaster tourists, mga taong gustong makalapit at pakiusyoso sa naturang sunog na kung maaari ay umiwas na muna sa pagpunta sa nasabing lugar upang huwag makaabala sa ginagawang operasyon ng mga bombero at emergency medical services. Kasabay din na pinapayuhan ng Te Whatu Ora o Health New Zealand ang lahat ng mamamayan nito na malapit sa nasabing lugar na kung maaari ay manatili na lamang sa loob ng bahay, iwasan ang outdoor exercises at iswitch ang air conditioning sa recirculate habang hindi pa tuluyang naaapula ang nasabing sunog. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Naaresto ng mga pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, Anti-Money Laundering Council at Presidential Anti-Organized Crime Commission bandang umaga nitong Huwebes ang Filipino Financial Conduit ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa Indanan, Sulu. Ayon kay PNP Chief Brigadier General Benjamin Acorda Jr., naaresto si Mirna Mabanza sa bisa ng warrant of arrest sa paglabag sa anti-terrorism law. Si Mabanza ay biyuda ng isang Malaysian terrorist na miyembro ng ISIS. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 2.5 billion pesos na pondo para sa ipatutupad na free public internet program sa Pilipinas. Ayon sa Budget Department, 2.4 billion pesos ang ilalaan sa free Wi-Fi connectivity sa mga pampublikong lugar habang ang natitirang pondo ay gagamitin naman sa koneksyon ng state universities and colleges o SUCs. Kasama sa target public areas ang convergence point tulad ng national at government offices, public basic education institutions, SUCs, TESDA institutions, mga pampublikong hospital, medical care facilities, mga plaza at transport terminals. Na-recover ng mga otoridad ang matataas na uri ng armas na pinaniniwalaang pagmamay-ari ng New People's Army sa bayan ng Rizal, Cagayan. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nahukay at na-recover ng mga otoridad ang high-powered weapons kasama ang mga magazine at bala nito na pagmamay-ari umano ng New People's Army o NPA sa Barangay Masi, Sinundangan Valley, Rizal, Cagayan, Kamakalawa, February 14. Ayon sa pamunuan ng Provincial Intelligence Unit sa tulong ng isang sumukong miyembro ng NPA, nalaman na may isang firearms cache na nakabaon sa bulubunduking bahagi ng Barangay Masi, Sinundangan Valley. Agad na nagsagawa ng mabilis at maingat na operasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakarecover ng mga malalakas na kalibre ng armas. Ilan sa mga high-powered weapon na na-recover ang 5.56 Daewoo K3 rifle, 2 unit ng 5.56 Colt rifle with M203 grenade launcher, 3 unit ng Unit 5.56 Colt rifle, 3 unit ng 5.56 Elisco rifle, 14 na long magazine ng M16 rifle, 4 na short magazine ng M16 rifle, 1 unit ng caliber 45 arms core pistol, 1 magazine at 32 na bala nito at isang improvised explosive device o IED. Ayon kay Police Colonel Julio Gorospi Jr., ang Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, itinuturing nila ito na isang malaking tagumpay ng Cagayano Cops. Pinangunahan ng matagumpay na operasyon ng Provincial Intelligence Unit, kasamang Rizal Municipal Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, 17th Infantry Battalion, Philippine Army at iba pa. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot ng tulong ang pamahalaang panglungsod ng Legazpi sa nasa 1,800 na mangingisdang apektado ng Northeast Monsoon o Amihan sa lalawigan ng Albay. Si Francis Atento, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng tulong ang pamahalaang panglungsod ng Legazpi sa lalawigan ng Albay sa pamamagitan ng relief packs para sa mga mangingisdang hirap pumalaot dahil sa epekto ng Northeast Monsoon o Amihan. Umabot sa nasa 1,804 ang bilang ng mga natulungang mangingisda sa loob ng 3 araw na distribusyon nito simula February 13 hanggang 15 sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Legazpi City Local Government Unit. Nakatanggap ang mga nakalista sa Registry System for Basic Sectors on Agriculture o RSBSA ng Department of Agriculture ng relief packs na nagdalaman ng 5 kilong bigas at ilang mga dilatang pagkain.
Apektado ng kasalukuyang kalagayan ng panahon sa Albay Gulf ang kabuhayan ng mga mangingisda na nakatira sa coastal villages sa kahabaan ng coastline kung saan nakararanas ngayon ng malalakas at malalaking alon sanhi ng umiiral na amihan. Ayon sa lokal na pamahalaan, maglalaan ito ng pondo para sa relief assistance dahil inaasahan na mas tatagal pa ang hanging amihan sa lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Isang solar glass manufacturing facility ang paparating sa lungsod ng Selkirk, Manitoba, Canada. Ayon sa pahayag ng pamahalaan ng Manitoba, pinayagan na ang Canadian Premium Sand o CPS na ituloy ang proyekto na maglilikha ng trabaho at maglalabas ng solar glass. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Maglilikha ang proyektong ito ng Canadian Premium Sand ng higit na 700 trabaho sa panahon ng construction at mga 270 permanenteng posisyon. Magpapalabas ang Selkirk Factory ng 800 tonelada ng solar glass kada araw na mahalagang bahagi sa paggawa ng mga solar panel. Ito rin ang tanging low-carbon pattern solar glass manufacturing facility sa North America. Ayon kay CEO ng CPS na si Glenn Leroux, binigyan sila ng Manitoba ng napakagandang oportunidad. Ang proyekto ay maglilikha ng $200 million o 8.2 billion pesos na buwi sa loob ng 10 taon at magkakaroon ng positibong epekto sa ekonomiya ng lalawigan. Nagsagawa rin ng Canadian Premium Sands ng kasunduan sa First Nation para sa pangangalaga ng kalikasan. Sinabi ni Environment and Climate Change Minister Tracy Schmidt na ang proyektong ito ay isasagawa ng ligtas at responsable at magdadala sa Manitoba ng isang hakbang malapit sa pag-abot sa kanilang net zero targets. Sinabi ni Larry Johansson, ang mayor ng Selkirk, na ang proyektong ito ang magiging kinabukasan ng Manitoba. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng $900 million. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Maghahandog ng financial literacy seminar ang Migrant Workers Office ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga kabayan natin sa Madrid, Spain. Magkakaroon naman ang Philippine Consulate General in Chicago ng Overseas Voting Field Registration sa Parma, Ohio, USA sa susunod na buwan. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga PhilCom sa Oman na dumalo sa town hall meeting na isasagawa ngayong araw, February 16. Gaganapin ito sa Atana Casa Hotel, Musandam mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pagpapadala ng WhatsApp message sa 968-9988-5073. Magkakaroon naman ang Migrant Workers Office ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa Madrid, Spain ang Financial Literacy Seminar na may temang Sulit, Savings and Smart Investing, BNOFW Money Master. Gaganapin ito sa MWO sa Madrid sa February 25 alas 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maaari mag-register sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng OWA Madrid sa facebook.com/OWA Madrid. Maaaring mag-register ang mga kababayan natin sa Spain, France, Portugal, Andorra at Monaco. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Israel hinggil sa pagbabago ng kanilang working days. Simula March 1, 2024 ay bukas ang embahada mula Lunes hanggang Biyernes. Magkakaroon naman ng Overseas Voting Field Registration ng Philippine Consulate General in Chicago sa Parma, Ohio, USA sa March 16. Gaganapin ito sa Philippine American Cultural Center mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Dalhin lamang ang requirements sa nasabing araw gaya ng filled out OBF1 form, original at photocopy ng valid Philippine passport, identification certificate para sa dual citizenship at Siemens book para sa mga seafarers. Kung may mga katanungan, maaaring mag-email sa chicagopcg@att.net. At yan muna po ang latest, mga kabayan. Ako po si Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon.
Eto na po. Eto na ang pinakahihintay. Hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Na-miss ko yan. Narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Lerica Espiritu. At ako naman po si Belinda Espiritu. Mula po dito sa Louisiana, USA. Binabati po namin ang aming mga kamag-anak sa Tanay, Daraitan po. Lahat po ng kaibigan namin dyan sa Pilipinas. Hello po. Yung pong anak ko, si Lester. Sina Ate Ellen sa Daraitan po, Kuya Albert, Nanay Letty, lahat po ng kamag-anak namin na hindi na po namin kayang isa-isahin at mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan ko po, Maggie, Yana, Bea, hello, miss you all po. Ay, tsaka po pala, yung pong mga dati ko pong kasama sa trabaho, Ma'am Lani, Ma'am Adele, ang dami po nila, pasensya na po. Lahat po kayo mga kasama ko dati sa Simeon Bendaña Memorial Elementary School. Hello po! At sa atin naman pong shout out. Teka lang, may utang po ako dito. Teka lang po. May utang ako kay Isong eh. Belated happy birthday kay Miel Esra Ramones. Ayan. Ang pagbati po ay mula sa kanyang daddy na si Isong at sa kanyang mami na si Myren Ramon. 8 years old na pala ang inyong anak ni Myren, Isong. Ayan. At good morning po sa sa MCGI Clinic sa Marikina. Oy, mahaba na naman ang pila dyan. Ate Marie. Diyan sa ating MCGI Clinic sa Marikina, umaabot doon sa parang papunta natin ng parking lot eh. Napakahaba pagka ganitong biyernes talaga. Kumbaga, patuloy na sumisikat, parang gano'n ang term na masasabi ko, patuloy na nalalaman ng public yung libreng serbisyong inihatid ng MCGI Clinic diyan sa Marikina. At hindi lang taga Marikina po ang nagpupunta diyan. Napakadaming tao mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Oh, good news yun, June, kasi syempre, the more mahaba ang pila, mas marami tayong napagsiservisyohan. Yes. Kaya, salamat sa Diyos. At syempre, mga shoutouts din natin, kung na-shoutout mo si Isong, 8 years old na, parang ang bilis ang panahon. Ang ating kasamang si Isong, happy birthday sa iyong anak. At patuloy kayong samahan. At syempre, sa ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna, na patuloy na nakaantabay sa lahat ng programa ng ating UNTV News and Rescue dito rin yan sa Texas, USA. Gayon din ang ating mga kasama dito ng mga seniors sa East Coast ng USA. Hello po sa inyong lahat. Ang mga nakasama natin nitong past few days, naku, talaga naman ang saya-saya with our Kuya Daniel. At syempre ang aking mi amor na busy-busy, si Nomer Peñaranda. Hello sa iyo kung nasaan ka man ngayon, nanunundod ng mga anakis. Yan, ng ating mga shout-outs. Go ahead, Noel. Habol na rin ako at shoutout din kay Vivian Moneda, lagi na nanonood sa atin, at siyempre kay Lourdes Alegria, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, ganun din kay Nanay Rosario Almasan, sa aking mahal na asawang si Arwina at sa aking dalawang anak kay Juan at Joan. Yan, June. Yan, hindi daw pa uhuli. Munti ko na makakalimutan ang aking asawa. Pinakamamahal, yan. Ang gumising sa akin. Aking nagagising sa umaga, inistorbo ko. Masarap ang tulog pa naman nun. Shoutout po sa aking mahal na asawa, si Cheryl. Yan. Shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong, sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radio La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa 1:8-12, hulingang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga po ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan din po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Jun Suriao. At
At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, February 16, 2024. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Ako naman si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.